Naglabas na ng pahayag si Joel Villanueva tungkol sa tungkol sa pagsampa na ng formal na reklamo sa kanya sa ombudsman. Alam naman natin na nagsampa na ng reklamo ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Isinumitin na nito, isinabmit na yung lahat ng mga ebidensya, testigo na nakalap ng ICI. Ito'y naglalaman ng mga affidavits, ng mga ebidensya na nagsasangkot kay Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Na-file na ito ng ICI sa ombudsman noong isang araw at magsasagawa na ang ombudsman ng preliminary investigation. Bibilisan daw ito ng ombudsman kasi ipa-file na nila ito sa Sandigan Bayan bago ang November 25. Ngayon, naglabas ng statement, reaksyon si Joel Villanueva sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at sa formal ng pagsampa ng reklamo ng ICI sa ombudsman. Maiksi lang yung pahayag niya, pero nang binasa ko yung pahayag niya, wala Nagpapalusot pero ang babaw. Tama ka, Kabunyog Omar Bagasina. Booking na, pilit pang lulusot. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, basahin natin. Basahin natin ang statement ni Villanueva. Ito yung maiksi niyang pahayag. Ayan. Sabi niya, ito, pahayag ni Senator Joel Villanueva sa inirekomendang kaso ng ICI sa ombudsman. Sabi niya, we will wait for a copy of the official referral of the ICI to the ombudsman. My lawyers will study the basis of my inclusion in the ICI's referral. We will await the action of the ombudsman and file our answer. Nevertheless, records of the Senate will show that I have been against flood control projects from the very beginning. I was the one who exposed and questioned these flood control projects that have not been implemented. Alcantara also consistently testified that I know nothing about the flood control projects. All this at the proper time will prove my innocence. Thank you. Senator Joel Villanueva, October 29, 2025. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Actually, ang depensa lang naman ni ang depensa lang naman ni Joel Villanueva, ang sinabi niya lang, wala siyang pagkaalam dyan sa mga flood control projects na yan. Hindi siya involved dyan. Ang patunay niya, una, marami na nga daw siyang mga talumpati sa Senado. Marami na daw siyang speeches sa Senado na nagkukundina ng mga flood control projects na yan, na may mga anomalya. At siya daw, hindi raw siya involved diyan sa mga flood control projects na yan. At ang isa pang sinasabi niyang patunay, sa katunayan, kahit naman daw si dating District Engineer Alcantara ay hindi naman siya binabanggit. Hindi daw siya binabanggit at si Alcantara daw ay nagsasabi na wala siyang alam tungkol sa flood control projects. Hindi daw siya diyan wala siyang alam. Kaya yan ang pahayag ni Joel Villanueva. So kung titingnan sa kanyang sinabi, ang depensa niya dalawa lang naman Dalawa lang ang depensa niya. Ang unang depensa niya, ang sinasabi niya, hindi naman siya involved diyan kasi matagal na siyang hindi nag-aano diyan. Ang mga speeches niya raw sa Senado ay kontra siya diyan sa mga anomalya sa flood control. At pangalawa, kahit naman daw si Alcantara ay nagsabing hindi ayaw niya sa mga flood control projects na yan. Kaya lang, ano ba talaga ang lumabas sa mga testimonya? Mayroong dalawang pangunahing testigo. Yang dalawang nakikita nyo sa picture,
Yang nasa kanan, yan si dating District Engineer Alcantara ng District Engineering Office, First District Engineering Office ng DPWH. Yang si Alcantara, yan yung pilit dinideny ni Villanueva na hindi siya close dyan. Wala siyang close na relasyon dyan kay Ibig sabihin, hindi niya kilala niya, pero wala. Ano lang daw yan? Alam niya lang na yan, official ng DPWH, pero yung maging sila, wala. Ha? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Joel Villanueva, hindi niya raw yan tao, si Alcantara. Ito namang nasa kaliwa, yan si Bryce Hernandez, yan yung Assistant District Engineer ni Alcantara. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Alcantara? Ang sinabi ni Alcantara ganito, nag-request humingi si Villanueva ng 1.5 billion na halaga ng project. Humingi sa DPWH. Si Villanueva. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Alcantara, walang ganong kalaking amount na maibibigay kay Joel Villanueva, 1.5 billion. Ang rine-request lang daw sana ni Joel Villanueva ay multipurpose project, buildings. Yun ang gusto ni Joel Villanueva sa halagang 1.5 billion. Ay kaya lang dahil wala namang ganong pondo na 1.5 billion, ginawa na lang ng paraan para hindi magalit si Joel Villanueva. Kumbaga, para hindi siya magalit sa DPWH, ginawa ng paraan ng DPWH. Ang kinumit kay Joel Villanueva, 600 million. Ginawan ngayon nila Alcantara ng mga projects. Ang sabi ni Alcantara, hindi na nila pinaalam kay Joel Villanueva yung mga projects. Basta't inimplement na lang nila. Pinaalam nila na 600 million ang ibinigay para sa kanya. So ginawa nila ito ng projects, ilinagay nila sa flood control. Yun ang kwento ni Alcantara. 1.5 billion ang hinihingi ni Villanueva na proyekto. Wala silang ganun kalaking pondo na 1.5, ginawa ng central office ng DPWH, binigyan si Villanueva ng 600 million. Pero yung 600 million na yon, ginawa naman ni Alcantara, ilinagay sa flood control. Dahil na-implement na yung flood control, binigyan na ngayon ng komisyon si Joel Villanueva. Dinala ni Alcantara yung 150 million, 150 million yata yun dinala doon sa pangalan na Peng. Doon sa barangay, sa isang barangay sa Bukawi. Bahay ni doon sa lugar ni Joel Villanueva. Sa Bukawi, dinala ni Alcantara yung 150 million na kickback ni Joel Villanueva para doon sa 600 million na projects. 150 million ang dala niya ni Alcantara. Dinala niya doon sa barangay Itulong ba yun? Itulong sa Bukawi. Tapos, Igulot. Barangay Igulot sa Bukawi. Hindi sinabi kung bahay ni Villanueva yun. Basta, yun? Pag-aari ng mga Villanueva, yung dinalhan na yun. Ang pangalan nung tumanggap, tao ni Villanueva ay isang nagngangalang Peng. Siyempre, kilala yun ni Alcantara kasi taga Bukawi rin si Alcantara Barangay Igulot, Bukawi. Yun, doon dinala yung 150 million. Tinanggap ng nasabing yung Peng. Ngayon, so, ang palusot lang naman dyan ni Villanueva, wala naman akong alam sa flood control. Inamin din naman ni Alcantara, hindi flood control yung gusto ni Villanueva. Multipurpose building. Kaya lang dahil wala silang budget para sa mga multipurpose, para hindi magreklamo si Villanueva, binigyan na lang ng pondong 600 million kasi hindi kaya yung 1.5 million. Yan yung pero ang purpose naman kasi ng mga projects, pag humingi ang senador 1.5 billion, dapat pagbigyan niya ng DPWH. Ngayon sasabihin,
Saan yan? Anong ano yan? Anong mga projects yan? Ang ginawa kay Villanueva, binigyan siya pero 600 million. Pero hindi na pinaalam sa kanya ni Tony Alcantara na yung 600 million na projects ni Villanueva, hindi flood control, ay hindi multipurpose, kundi flood control. Pero dahil may porsyento doon si Villanueva, kasi kanya yung 600 million na yon, binigyan siya ng 150 million. Yan mga kabunyog ang ano. Yan din ang sinabi ni Bryce Hernandez. Alam niya na yung projects na yon na 600 million ay kay Villanueva. Kay Villanueva. Ngayon, ang palusot ni Villanueva, hindi niya alam na flood control, hindi, wala siyang alam sa mga flood control na yan. Pero ang malinaw dito, binigyan siya ng 600 million na halaga ng projects at yung kickback niya or commission na 150 million binigay sa kanya. Tinanggap naman nung tao niya doon sa Barangay Igulot, Bukawi. Ngayon, saan nang galing yung 600 million? Wala siya sa insertions, wala siya sa GAA. Sabi ni Senador Ping Lacson, nandun sa unprogram funds yun. Yung 600 million na binigay kay Joel Villanueva galing sa unprogram funds. Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mahina, mababaw yung palusot ni Joel Villanueva na wala siyang alam doon sa mga flood control. Okay, wala kang alam doon sa flood control, pero yung pinundo sa flood control ay yun yung 600 million mo na binigay sa iyo ng DPWH. At alam niyo ba kung ano ang mga ebidensya diyan? Mga kabunyog, mga kababayan? Yung mga messages, yung palitan ng Viber messages, yung palitan ni Villanueva at saka ni Alcantara. Actually, lumabas na yan sa pagdinig ng Senado. Nung una, dinideny ni Alcantara eh. Nung si Bryce Hernandez pa ang nagpakita noon, pinakita ni Bryce Hernandez yung screenshot ng mga yung mga palitan ng messages ni Villanueva at saka ni Alcantara. Ano ang nakalagay doon? Ang nakalagay doon, sabi ni Villanueva, baka isipin nyo, huwag niyong kalimutan, hindi ako ordinaryong member. Sabi ni Villanueva, hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako. Humihingi nga ng malaking halaga ng proyekto si Villanueva, 1.5 billion. Ay mukhang gustong ipakita ni Villanueva na huwag siyang baliwalain. So sinabi niya dito kay Alcantara, kiparating mo sa mga boss mo, hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako. Kaya, kumbaga, nagpapaabot si Villanueva na huwag baliwalain yung nire-request niya. Ang nire-request niya nga, 1.5 billion. Kaya ang ginawa daw ng DPWH, kasi ayaw naman nilang magalit si Villanueva, ginawa ng paraan, naghanap ng pundo. Yan na yung 600 million. Yung pala, yung 600 million na yon galing sa unprogram funds. Galing sa unprogram funds. Ngayon, yung 600 million na yon para ma-implement ka agad at maibigay yung kickback or commission ni Villanueva, kabisado na nila Bryce Hernandez at saka Alcantara, linagay nila sa flood control. Kasi yan yung kabisado na nilang mabilis ang release ng pondo. Saka, malaki ang kickback na makukuha kasi ghost project nga. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ang mga patunay dyan ay yung palitan, yung mga text message, yung mga messages ni Villanueva kay Alcantara. Nung una, idinidinaya ni Alcantara, pero nung bandang huli, tinanggap niya na. Totoo nga na mayroon silang palitan ng messages ni Villanueva. Yan yung dyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Villanueva, lahat ng nito, nung una nadawit na ito doon sa pork barrel, PDAF, nung panahon. Yung kinakaharap niyang problema sa ombudsman,
kay Conchito Carpio Morales, PDAF yun. 10 million. Yung kanyang PDAF na 10 million nung congressman pa siya, si Bac Party List, ang ginawa niya, inimplement niya. Linagay niya sa NGO, yung Aaron Foundation. Yung pala, yung Aaron Foundation na yon, ghost. Ghost na NGO, na pulis. Kaya nakasuhan siya ngayon. Ito na naman, mayroon na naman siya, 600 million na naman. 600 million at tumanggap siya ng kickback or commission na 150 million. Yan. Ang mga testigo, itong si Bryce Hernandez at saka si itong si Bryce Hernandez at si Engineer Alcantara. Yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, matibay itong mga testigo na to. Hindi to hindi to basta-basta kasi sila mismo may alam talaga sa transaction, silang nag-implement eh. At may mga text messages si Villanueva kay Alcantara. Present na yan sa pagdinig ng Senado. Kaya yan mga kabunyog. Kaya yung mga palusot ni Villanueva na wala siyang alam sa mga flood control. Yes, wala kang alam sa flood control. Pero nag-request ka ng 1.5 billion na para sa multipurpose, kaya lang ang ibinigay sa'yo, flood control. Hindi na pinaalam sa'yo. Pero tinanggap mo yung kickback nun. Hindi naman kung flood control yan or ano man eh. Ang doon, tumanggap ka ng kickback or commission na 150 million. Dinala doon mismo sa Barangay Igulot sa Bukawi. Sa lugar niya ni Villanueva. Tinanggap ng tao niya na ang pangalan ay Peng. Yan yung nakalagay sa sinumpaang salaysay ni Alcantara at ni Bryce Hernandez. Kaya mahirap lumusot yan. Yung mga palusot ni Villanueva, mababaw yun. Ngayon, kakaharapin niya ngayon ang preliminary investigation. Magkakaroon ng preliminary investigation ang ombudsman by November 2025, November 25 ngayong taon, isasampa na yung kaso sa ombudsman sa Sandigan Bayan. Pag sinampa yung kaso sa Sandigan Bayan at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, kulong si Villanueva bago magpasko. Yan yung posibilidad yan. Sa yan mga kabunyog, mga kababayan. Pwedeng bago magpasko, nakukulong yan. Kasi sabi ni Rimulya, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan by November 25. Mula ngayong November, preliminary investigation na. Bibigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Pero na yan eh, matibay na ang mga ebidensya. Mahihirapang lumusot yan Kaya kung probable cause lang naman ang pag-uusapan, certainty na makukonvict siya, malakas ang ebidensya. Kaya maisasampa ito sa Sandigan Bayan by November 25, 2025. Sabi ni Rimulya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.